Sa isang maliit at payapang baryo sa tabing dagat, nakatira si Mateo, isang simpleng mangingisda na kilala sa kanyang kabutihang loob at pagiging matiyaga. Ang kanyang kubo ay yari sa pawid at kawayan, nakaharap sa malawak na karagatan na tila walang hanggan. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, siya ay nagigising sa malamig na simoy ng hangin at sa mahinang alon na humahalik sa dalampasigan. Hindi marangya ang kanyang buhay. Sa katunayan, madalas ay kulang pa ang kanyang huli upang matustusan ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman nawalan ng pasasalamat si Mateo. Para sa kanya, sapat na ang bawat isdang kanyang nahuhuli, sapat na ang simpleng hapunan, at sapat na ang katahimikan ng kanyang buhay. Maraming tao sa baryo ang humahanga sa kanya. Kapag may nangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Kahit pa nangangahulugan ito na ibibigay niya ang kalahati ng kanyang huli. May mga pagkakataon pa nga na siya ay umuuwi ng walang dala dahil ibinigay niya ang lahat sa mas nangangailangan. Mateo, paano ka mabubuhay kung lagi mong inuuna ang iba? Minsang tanong ng matandang si Aling Rosa. Ngumiti lamang si Mateo. May paraan ng Diyos, Aling Rosa. Hindi niya ako pababayaan. At sa tuwing sinasabi niya iyon, tila ba may kakaibang kapanatagan sa kanyang tinig. Isang paniniwala na hindi matitinag ng kahirapan. Isang umaga, habang ang kalangitan ay kulay kahel pa lamang at ang araw ay bahagyang sumisilip sa silangan, muling pumalaot si Mateo. Tahimik ang dagat at ang tubig ay tila salamin na sumasalamin sa langit. Ibinaba niya ang kanyang lambat at matiyagang naghintay. Ngunit lumipas ang ilang oras at wala pa rin siyang nahuhuli. Marahil ay hindi ito ang araw ko, bulong niya sa sarili, ngunit walang bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Sa halip na sumuko, nagpasya siyang pumalaot pa ng kaunti, lampas sa lugar na karaniwan niyang pinangingisdaan. Ito ay isang bahagi ng dagat na iniiwasan ng maraming mangingisda dahil sinasabing may hiwaga raw itong taglay. Ngunit si Mateo, dala ng pangangailangan at lakas ng loob, ay hindi nag-atubili. Habang papalalim siya sa dagat, napansin niyang nagbabago ang kulay ng tubig. Mula sa maliwanag na bughaw ay naging mas madilim at tila misteryoso. Tahimik ang paligid at ang hangin ay tila huminto. Bigla may kakaibang liwanag na sumilay sa ilalim ng kanyang bangka. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano kaya iyon? Mahinang sabi niya. Dahan-dahan siyang yumuko upang silipin ang tubig. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang kumikislap na anyo sa ilalim, isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng sinag ng araw na tumatagos sa tubig, kundi isang sariling liwanag na tila may buhay. Hindi siya natakot, sa halip na naig ang kanyang kuryosidad. Kinuha niya ang kanyang lambat at maingat na inihagis sa direksyon ng liwanag. Sandali siyang naghintay at maya-maya ay naramdaman niyang may nahuli siya. Ngunit kakaiba ang bigat nito, hindi tulad ng isda. Unti-unti niyang hinila ang lambat at habang ito ay papalapit sa ibabaw, lalong lumiliwanag ang bagay na kanyang nahuli. Hanggang sa tuluyan itong lumitaw. Napaatras si Mateo sa kanyang nakita. Sa loob ng lambat ay isang nilalang na hindi niya kailanman inakala. Isang dalagang may buhok na kumikislap tulad ng ginto, balat na tila perlas, at buntot na kulay bughaw na kumikinang sa liwanag. Isang sirena. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang sirena ay tila nanghihina, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, at ang kanyang katawan ay sugatan na tila nasabit sa matitigas na bahagi ng dagat.
Sa sandaling iyon, nagkaroon si Mateo ng pagpipilian. Iwanan ang nilalang na yon o tulungan ito. Hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang inalis ang lambat at maingat na binuhat ang sirena. Kumuha siya ng tubig at dahan-dahang binuhusan ang katawan nito upang hindi ito matuyo. "Manghawak ka, tutulungan kita," bulong niya. Unti-unting nagmulat ng mata ang sirena. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga tingin. May kakaibang lalim ang mga mata ng sirena. Tila ba naglalaman ito ng buong karagatan ng mga lihim na hindi pa natutuklasan ng tao. "Bakit mo ako tinulungan?" Mahina nitong tanong. Napangiti si Mateo. "Dahil kailangan mo ng tulong, iyon lang ang dahilan." Saglit na natahimik ang sirena, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa mundong kanyang kinalakihan, bihira ang kabutihang walang kapalit. "Maaari mo akong ibenta o gamitin," sabi ng sirena. "Ngunit pinili mong iligtas ako." Umiling si Mateo. "Hindi kita pagmamay-ari, malaya ka." Sa mga salitang iyon, may kung anong nagbago sa mukha ng sirena. Ang kanyang panghihina ay tila napalitan ng isang kakaibang lakas. "Hindi mo alam kung sino ako," sabi nito. Ngayon ay mas malinaw na ang tinig. "Hindi mahalaga kung sino ka," tugon ni Mateo. "Ang mahalaga, buhay ka." Ngunit hindi alam ni Mateo, ang kanyang kabutihan ay magbubukas ng pintuan sa isang kapalaran na hindi niya kailanman inakala. At mula sa araw na iyon, ang tahimik niyang buhay ay tuluyang magbabago. Hindi agad nakaalis ang sirena. Bagamat unti-unti nang bumabalik ang lakas nito, nanatili itong nakahawak sa gilid ng bangka ni Mateo, tila nag-aalinlangan kung tuluyan na nga ba itong babalik sa kailaliman ng dagat. Ang alon ay bahagyang lumalakas at ang liwanag ng araw ay ganap ng sumikat, ngunit ang sandaling iyon ay tila nanatiling tahimik at hiwalay sa mundo. Pinagmamasdan lamang siya ni Mateo, hindi pinipilit, hindi nagmamadali. "May pangalan ka ba?" tanong niya ng marahan. Sandaling natahimik ang sirena bago ito sumagot. "Ako si Amaya." "Magandang pangalan," tugon ni Mateo. "Ako si Mateo." Tumango si Amaya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso. Tila may iniisip na mabigat. "Mateo," wika niya, "hindi pangkaraniwan ang ginawa mo. Ang mga tao madalas ay natatakot sa amin. O kaya naman ay nais kaming gamitin para sa kanilang sariling kapakinabangan." "Hindi kita nakitang dapat katakutan," sagot ni Mateo. "At lalong hindi kita nakitang bagay na dapat pagkakitaan." Napayuko si Amaya, at sa unang pagkakataon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kung gayon naiiba ka sa karamihan." Maya-maya, tila may naalala ang sirena. Bahagyang lumingon ito sa malalim na bahagi ng dagat, at ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso. "Kailangan ko nang bumalik," sabi niya. "Ngunit bago iyon, nais kitang pasalamatan." "Hindi na kailangan," mabilis na tugon ni Mateo. Ngunit umiling si Amaya. "Sa aming mundo, ang kabutihan ay hindi nakakalimutan, at ang kabutihang tulad ng ipinakita mo ay may kapalit." Bahagyang napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ko ginawa ito para sa kapalit." "Alam ko," sagot ni Amaya. "At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ay karapat-dapat." Dahan-dahang itinaas ni Amaya ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na perlas. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ito ay kumikislap sa iba't ibang kulay. Tila naglalaman ng liwanag ng araw, buwan, at mga bituin sa loob nito.
Dalhin mo ito, sabi niya. Ito ay hindi lamang perlas. Ito ay biyaya ng karagatan. Nag-alinlangan si Mateo. Ano ang gagawin ko dito? Kapag dumating ang panahon ng matinding pangangailangan, paliwanag ni Amaya, hawakan mo ito at hilingin ang iyong nais. Ngunit tandaan mo, Mateo, ang bawat biyaya ay may kapalit na pananagutan. Hindi agad sumagot si Mateo. Tinitigan niya ang perlas na tila may sariling tibok ng liwanag. Hindi ba ito delikado? Tanong niya. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman delikado sa taong may malinis na puso, tugon ni Amaya. Ngunit maaari itong maging mapanganib sa maling kamay. Sa huli, tinanggap ni Mateo ang perlas. Hindi dahil sa pagnanais ng yaman, kundi dahil sa paggalang sa alok ng sirena. Salamat, sabi niya ng marahan. Ngumiti si Amaya at sa sandaling iyon, tila mas lumiwanag ang kanyang anyo. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin, Mateo. At bakit mo nasabi iyon? Tanong niya. Dahan-dahang umatras si Amaya sa tubig hanggang sa muli siyang mapalibutan ng kumikislap na liwanag. Dahil ang iyong kapalaran ay nakatali na sa karagatan. At sa isang iglap, siya ay nawala. Naiwan si Mateo sa kanyang bangka, hawak ang mahiwagang perlas, habang ang dagat ay muling naging karaniwan, tahimik, malawak at tila walang nangyaring kakaiba. Ngunit alam niyang hindi na pareho ang lahat. Pagbalik ni Mateo sa baryo, wala siyang gaanong huli. Ilang maliliit na isda lamang ang kanyang dala. Hindi sapat para sa isang buong araw na kabuhayan. Ngunit hindi siya nababahala. Habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin siya ng kanyang kapitbahay na si Mang Isko. Mateo, mukhang wala kang masyadong nahuli ngayon, sabi nito. Ngumiti si Mateo. Oo nga po, Mang Isko. Ngunit ayos lang. Napailing ang matanda. Ikaw talaga. Kung ako sa'yo, hahanap na ako ng ibang paraan para kumita. Darating din po ang tamang pagkakataon, sagot ni Mateo. Pagdating sa kanyang kubo, inilapag niya ang kanyang mga dala at naupo sa isang sulok. Dahan-dahan niyang inilabas ang perlas at pinagmasdan ito. Sa loob ng maliit na bagay na iyon, tila may gumagalaw na liwanag, parang may sariling buhay. Kapag dumating ang panahon ng matinding pangangailangan, bulong niya, inaalala ang sinabi ni Amaya. Ngunit ano nga ba ang itinuturing na matinding pangangailangan? Hindi siya sigurado. Sa halip na gamitin ito agad, itinago niya ang perlas sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Isang kahong kanyang minana pa sa kanyang mga magulang. Ayokong gamitin ito ng basta-basta, sabi niya sa sarili. Hindi ito laruan. Lumipas ang ilang araw at ang buhay ni Mateo ay nagpatuloy sa dati nitong ritmo. Maaga siyang gumigising, pumapalaot at umuuwi na may kaunting huli. Tulad ng dati, patuloy pa rin siyang tumutulong sa iba kahit pakapos siya. Ngunit unti-unti, may mga pagbabago siyang napansin. Isang araw, habang siya ay nangingisda, biglang napuno ang kanyang lambat. Hindi lamang ng iilang isda, kundi ng napakarami na tila hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Napangiti siya. Salamat. Bulong niya. Hindi niya alam kung kanino, ngunit may pakiramdam siyang may nagbabantay sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ganoon din ang nangyari. Hindi man sobra, ngunit sapat ang kanyang huli upang hindi na siya mag-alala. Napansin ito ng mga taga-baryo. Mateo, mukhang sinuwerte ka sabi ng isang mangingisda. Siguro nga, tugon niya, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya sinabi ang tungkol sa sirena. Hindi niya sinabi ang tungkol sa perlas. Para sa kanya,
May mga bagay na hindi kailangang ipagsigawan. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, may mga matang nakamasid. Mga matang unti-unting nagiging mausisa at kalaunan, mapaghanap. At sa likod ng lahat ng ito, sa kailaliman ng dagat, si Amaya ay muling lumitaw, nakatanaw sa direksyon ng baryo ni Mateo. Ang simula ay naganap na, bulong niya. Ngunit alam niya, ang tunay na pagsubok ay paparating pa lamang. Habang unti-unting nagiging masagana ang huli ni Mateo, hindi na rin ito nakaligtas sa pansin ng buong baryo. Ang dating simpleng mangingisda na halos walang mayuwing sapat na pagkain ay ngayon ay nakapag-uwi na ng higit pa sa kanyang pangangailangan. Ngunit sa halip na magbago, nanatili siyang mapagkumbaba. Kung may sobra, ibinabahagi niya ito sa mga kapitbahay. Kung may nangangailangan, siya ang unang lumalapit. Para kay Mateo, ang biyaya ay hindi dapat kinikimkim, ito ay dapat ipinapasa. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang biglaang pag-unlad. Sa isang sulok ng baryo, may isang lalaking matagal nang naiinggit sa kanya, si Don Emilio, ang pinakamayamang mangangalakal ng isda sa lugar. Sanay si Don Emilio na siya ang may kontrol sa presyo at supply ng isda. Ngunit simula nang dumami ang huli ni Mateo, tila nagbago ang daloy ng kalakalan. Hindi ito normal, sabi ni Don Emilio sa kanyang katiwala. Paano nagagawa ng isang tulad niya ang ganitong kasaganahan? Hindi po namin alam, Don Emilio, sagot ng katiwala. Ngunit napapansin ng lahat na tila hindi siya nauubusan ng huli. Napapikit si Don Emilio, iniisip ang posibilidad. Walang nangyayaring ganyan ng walang dahilan, mariin niyang sabi. May lihim siya. Samantala, hindi batid ni Mateo ang lumalalim na pagdududa sa kanyang paligid. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang kubo, inilabas niya muli ang mahiwagang perlas. Tahimik niyang pinagmasdan ang liwanag nito, hindi nakakasilaw, kundi nakapapawi ng pakiramdam. Hindi ko pa rin ito ginagamit, bulong niya. Ngunit tila may nangyayari pa rin. Habang hawak niya ang perlas, biglang kumislap ito ng bahagya, tila tumutugon sa kanyang presensya. Napakunot ang kanyang noo. Ano ka ba talaga? Tanong niya. Sa sandaling iyon, isang mahinang tinig ang tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman niya ang mensahe. Ang biyaya ay hindi lamang nasa hiling, kundi sa puso ng humahawak. Napaatras si Mateo at agad na ibinalik ang perlas sa kahon. Hindi siya natakot, ngunit napagtanto niyang ang bagay na iyon ay higit pa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, maaga siyang pumalaot, gaya ng nakasanayan. Ngunit habang siya ay nasa dagat, hindi niya napansin na may bangkang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ito ay pag-aari ni Don Emilio. Dahan-dahan lang, utos nito sa kanyang mga tauhan. Huwag ninyong ipahalata. Mula sa malayo, pinagmamasdan nila si Mateo, kung saan siya pumupunta, kung paano siya naghahagis ng lambat, at kung paano siya naghihintay. Ngunit walang kakaiba sa kanyang ginagawa. Wala namang espesyal, bulong ng isang tauhan. Hindi pa, sagot ni Don Emilio. Ngunit hindi ako naniniwalang ito ay simpleng swerte lamang. Habang si Mateo ay abala sa paghila ng kanyang lambat, muli niyang naranasan ang hindi pangkaraniwan, isang bigat na tila higit pa sa karaniwang huli. Pag-angat niya ng lambat, ito ay muling napuno, higit pa sa inaasahan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa gitna ng mga isda, may isang maliit na bagay na kumikislap, parang kapareho ng liwanag ng perlas na kanyang itinago. Maingat niya itong kinuha. Isang maliit na kabibe,
Ngunit sa loob nito ay may munting perlas na kumikinang. Napangiti siya. Parang paalala, bulong niya. Ngunit sa di kalayuan, nakita iyon ng mga tauhan ni Don Emilio. Don Emilio, may nakita po kami, sabi ng isa. Tumalim ang mga mata ng mga ngalakal. Perlas, mahina niyang sabi. Kaya pala. Pagbalik ni Mateo sa baryo, hindi niya napansin ang mga matang nakasunod sa kanya. Ngunit si Don Emilio, ngayon ay mas sigurado na ay nagkaroon na ng plano. Kung may perlas siyang nagdadala ng swerte, sabi niya, kukunin natin iyon. Paano po? Tanong ng kanyang katiwala. Ngumiti si Don Emilio, isang ngiting walang kabutihan. Sa paraang hindi niya inaasahan. Gabi na nang dumating si Mateo sa kanyang kubo. Pagod, ngunit payapa, siya ay naupo at muling minasdan ang dagat mula sa kanyang bintana. Tahimik ang alon, ngunit tila may kakaibang pakiramdam sa hangin. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may nagmamasid. Hindi niya ito pinansin agad, ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumalakas ang kanyang kutob. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid. Walang tao. Tanging ang hangin at ang dagat lamang ang kanyang kasama. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng mga puno ng niyog, may aninong bahagyang gumalaw. Napatingin si Mateo. Sino dyan? Malakas niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ang katahimikan ay mas naging mabigat. Sa parehong oras, sa kailaliman ng dagat, muling lumitaw si Amaya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na payapa ang kanyang mukha. May panganib, bulong niya. Nararamdaman ko. Tumingin siya sa ibabaw ng tubig sa direksyon ng baryo. Mateo, mag-ingat ka. At sa gabing iyon, habang ang karamihan ay mahimbing na natutulog, ang mga mata sa dilim ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Ang katahimikan ay unti-unting napapalitan ng paparating na unos. Hindi naging payapa ang gabing iyon para kay Mateo. Bagamat siya ay humiga upang magpahinga, hindi agad siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Isang presensyang hindi niya makita ngunit malinaw niyang nararamdaman. Sa labas ng kanyang kubo, ang hangin ay bahagyang lumalakas at ang mga dahon ng niyog ay nagbubulungan sa dilim. Ang dagat na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila nagtatago ngayon ng lihim. Dahan-dahan siyang bumangon at muling tinungo ang maliit na kahon na kanyang pinaglalagyan ng mahiwagang perlas. Sandali siyang nagatubili bago ito buksan. Pag-angat niya ng takip, agad na sumilay ang mahinang liwanag mula sa perlas, banayad ngunit tila buhay. May nangyayari, bulong niya. Hinawakan niya ang perlas at sa sandaling iyon, tila lumamig ang paligid. Ang hangin ay tumahimik at ang kanyang paghinga ay bahagyang bumagal. Muli niyang narinig ang pamilyar na tinig sa kanyang isipan. Mag-ingat ka sa mga pusong sakim. Napadilat siya. Amaya, ikaw ba iyon? Tanong niya, halos pabulong. Ngunit walang tugon. Ang liwanag ng perlas ay unti-unting humina hanggang sa muli itong maging tahimik at tila karaniwang bagay. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, si Don Emilio ay hindi pa rin natutulog. Sa loob ng kanyang malaki at matibay na bahay, siya ay nakaupo, nakatanaw sa dilim habang pinaplano ang susunod niyang hakbang. Hindi na tayo maghihintay pa, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Ngayong gabi na.
Sigurado po ba kayo, Don Emilio? Tanong ng isa. Paano kung mahuli tayo? Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Walang mahuhuli kung walang makakaalam. Makalipas ang ilang sandali, 3 anino ang tahimik na lumapit sa kubo ni Mateo. Maingat ang kanilang mga hakbang. Sanay sila sa ganitong gawain. Walang ingay, walang bakas. Isa sa kanila ang dahan-dahang sumilip sa bintana. Natutulog na, bulong niya. Sigurado ka? Tanong ng isa. Oo, ngayon na. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Isang simpleng pinto na madaling napasok ng mga bihasang kamay. Sa loob ng kubo, si Mateo ay nakahiga. Tila mahimbing ang tulog. Ngunit ang hindi nila alam, siya ay gising. Narinig niya ang bawat galaw, bawat hakbang. Hindi siya agad kumilos. Sa halip, hinintay niya. Ang isa sa mga tauhan ni Don Emilio ay nagsimulang maghanap. Sinisilip ang bawat sulok, binubuksan ang mga lalagyan at hinahalungkat ang kakaunting gamit ni Mateo. Nasaan kaya iyon? Bulong niya. Sa wakas, nakita nila ang maliit na kahon. Eto na, sabi ng isa, sabik. Dahan-dahan nitong binuksan ang kahon. At sa loob, ang mahiwagang perlas. Agad itong kumislap. Ang ganda! Bulong ng tauhan, halos hindi makapaniwala. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, bitawan mo iyan. Napatigil ang lahat. Unti-unting bumangon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit kalmado. Hindi sa inyo iyan. Nagkatinginan ang mga tauhan. Huwag ka nang pumalag, sabi ng isa. Kukunin lang namin ito. Bakit? Tanong ni Mateo. Para saan? Hindi mo na kailangang malaman. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Kung kailangan ninyo ng tulong, maaari akong magbigay, sabi niya. Ngunit hindi ninyo kailangang magnakaw. Ngunit ang kanyang kabutihan ay hindi na umabot sa kanilang mga puso. Hindi kami nandito para humingi, sagot ng isa. Sa isang iglap, sinubukan nilang agawin ang perlas. Ngunit bago pa nila ito tuluyang mahawakan, biglang nagliwanag ito. Mas maliwanag kaysa dati. Napaatras ang mga tauhan. Ano to? Sigaw ng isa. Ang liwanag ay kumalat sa buong kubo, tila isang puwersang nagtatanggol. At sa gitna ng liwanag, may isang anyong unti-unting nabuo. Isang silweta na pamilyar kay Mateo. Isang babae. Isang sirena. Si Amaya. Ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang anyo ngayon ay mas makapangyarihan, ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Hindi ninyo nauunawaan ang inyong hinahawakan, malamig niyang sabi. Napaurong ang mga tauhan, nanginginig. Hindi ito para sa mga pusong sakim. Sa isang iglap, ang liwanag ay lalong lumakas at ang 3 tauhan ay napaatras palabas ng kubo. Tila itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Sila ay nagtakbuhan, takot na takot. Sa loob ng kubo, unti-unting humupa ang liwanag. Si Mateo ay nanatiling nakatayo, tahimik na nakatingin kay Amaya. Dumating ka, sabi niya. Ngumiti si Amaya, ngunit may bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha. Hindi ka naligtas dito, Mateo. Dahil sa perlas? Tanong niya. Hindi lamang dahil doon, sagot niya, kundi dahil sa mga taong handang gumawa ng masama para dito. Tahimik na nag-isip si Mateo. Ano ang dapat kong gawin? Lumapit si Amaya. Darating ang panahon na kailangan mong pumili. Manatili sa iyong dating buhay o harapin ang kapalarang nakaatang sa iyo.
Kapalaran? Ulit ni Mateo. Tumango si Amaya. Ang mundo ng tao at ang mundo ng dagat ay hindi magkalayo gaya ng iyong inaakala. Sa labas, si Don Emilio ay naghihintay. Nang makita niyang bumalik ang kanyang mga tauhan, natakot at walang dala, agad siyang nagalit. Mga inutil, sigaw niya. Hindi ninyo man lang nagawa ang simpleng utos. Hindi po iyon normal, Don Emilio, nanginginig na sagot ng isa. May kung anong bantay. Kung ganoon, maring sabi ni Don Emilio. Ako na mismo ang kikilos. Ang kanyang mga mata ay nagningning, hindi ng kabutihan, kundi ng mas matinding pagnanais. Sa gabing iyon, ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga puwersang gagalaw ay malinaw ng nakahanay. At si Mateo, na dating isang simpleng mangingisda, ay unti-unting nahuhulog sa isang mundong puno ng panganib, lihim at kapangyarihan. Matapos ang kaguluhan ng gabing iyon, hindi na muling nakatulog ng maayos si Mateo. Ang kanyang payapang buhay ay tila biglang nabasag, at sa bawat ihip ng hangin ay para bang may dalang babala. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang perlas na nasa kanyang palad. Hindi na ito tulad ng dati, hindi na lamang ito isang misteryosong bagay. Ito ay naging sentro ng panganib, ng pagnanasa ng iba at ng isang kapalarang hindi niya hiniling. Hindi ko ito hiningi, bulong niya. Pero bakit parang ako ang napili? Sa kanyang harapan, unti-unting nagpakita si Amaya. Hindi na kasing ningning ng nakaraang gabi, kundi mas banayad, mas tahimik. Hindi pinipili ng kapalaran ng handa, sagot niya. Pinipili nito ang karapat-dapat. Napabuntong hininga si Mateo. Kung karapat-dapat nga ako, bakit parang mas lalong nagiging magulo ang lahat? Lumapit si Amaya at umupo malapit sa kanya. Dahil ang kabutihan ay sinusubok, sabi niya, at ang kapangyarihan ay laging sinusundan ng tukso. Sa labas ng kubo, ang baryo ay tila normal pa rin. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mga mangingisda na naghahanda ng lambat, mga ina na nagluluto, at mga bata na naglalaro sa dalampasigan. Ngunit sa likod ng normal na anyo, may kumakalat na usapan. May lihim si Mateo, bulong ng ilan. Sabi nila, may perlas daw siya na nagbibigay ng swerte, dagdag ng iba. At ang mga salitang iyon ay unti-unting umabot sa mga taong hindi dapat makarinig. Samantala, si Don Emilio ay mas naging determinado. Sa kanyang isipan, ang perlas ay hindi lamang isang mahiwagang bagay. Ito ay susi sa mas malaking kapangyarihan, sa mas malaking kayamanan, at sa mas matibay na kontrol sa baryo. Kung hindi ito makukuha sa simpleng paraan, sabi niya sa kanyang sarili, gagamit ako ng mas matinding paraan. Sa kubo ni Mateo, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ni Amaya. Mateo, seryoso niyang sabi, kailangan mong magpasya. Tungkol saan? Tungkol sa perlas at sa iyong sarili. Tahimik si Mateo. May dalawang landas na maaari mong tahakin, paliwanag ni Amaya. Ang una, panatilihin mo ang iyong simpleng buhay, ngunit kailangan mong itago at ipagtanggol ang perlas habang buhay. At ang ikalawa, yakapin mo ang kapalarang dala nito at harapin ang mga panganib na kasama nito. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Pareho silang mahirap, sabi niya. Walang madaling landas para sa taong pinili ng kapalaran, tugon ni Amaya. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan.
Sa labas, ang alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Parang paalala ng mundo na patuloy na umiikot kahit pa may mga pagbabagong nagaganap. Sa wakas, nagsalita si Mateo. Kung itatago ko lang ito, hindi ba mas lalo lang akong hahabulin ng mga taong tulad ni Don Emilio? Tumango si Amaya. Oo. At kung yakapin ko naman ito? Mas marami kang haharapin, sagot niya. Ngunit magkakaroon ka ng kakayahang ipagtanggol, hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati ang iba. Napapikit si Mateo. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pagtulong sa kapwa, ang kanyang paniniwala na sapat na ang kaunti basta't marangal. Ngunit ngayon, tila may mas malaking tawag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang perlas. Kung gagamitin ko ito, hindi para sa sarili kong yaman, sabi niya. Napatingin si Amaya sa kanya. Kundi para sa kapakanan ng iba. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mukha ng sirena. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Sa sandaling iyon, muling kumislap ang perlas. Mas maliwanag kaysa dati, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay tila tumutugon sa desisyon ni Mateo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan, hindi masakit kundi nagbibigay lakas. Napabukas ang kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Iyan ang simula, sagot ni Amaya. Ang pagtanggap mo sa iyong tungkulin. Ngunit habang ang liwanag ay unti-unting humuhupa, may isa pang pangyayaring nagaganap sa malayo. Sa isang madilim na bahagi ng baryo, si Don Emilio ay nakikipag-usap sa isang taong bihirang makita ng iba. Isang matandang albularyo na kilala sa paggamit ng mga lihim at ipinagbabawal na kaalaman. Kaya mo bang kunin ang perlas? Tanong ni Don Emilio. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng misteryo. Walang bagay na hindi kayang makuha, sabi nito, kung handa kang magbayad ng tamang kapalit. Hindi nag-atubili si Don Emilio. Gagawin ko ang kahit ano. Sa parehong sandali, sa kubo ni Mateo, naramdaman ni Amaya ang isang malamig na pagbabago sa hangin. May paparating, bulong niya. Ano yon? Tanong ni Mateo. Isang puwersang hindi mo pa nahaharap. Ang kanyang desisyon ay nagawa na. Ngunit ang tunay na pagsubok, ang pagsubok sa kanyang puso, sa kanyang lakas at sa kanyang paninindigan, ay magsisimula pa lamang. Hindi nagtagal matapos ang desisyon ni Mateo, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang dating banayad at maaliwalas na simoy ay naging malamig at mabigat, tila may dalang babala na hindi maipaliwanag. Napansin ito ng ilan, ngunit hindi nila ito pinansin. Ngunit si Mateo, ramdam niya ang pagbabago. Habang siya ay nakatayo sa dalampasigan kinabukasan, tahimik niyang pinagmamasdan ng dagat. Ang mga alon ay tila mas mabigat ang galaw at ang tubig ay mas madilim kaysa karaniwan. May kakaiba, bulong niya. Sa kanyang tabi, unti-unting nagpakita si Amaya. Tama ka, sabi niya. Nagsimula na sila. Sila? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot si Amaya. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa bahagi ng baryo kung saan naroroon ang bahay ni Don Emilio. Ang mga taong handang isuko ang lahat para sa kapangyarihan, sagot niya sa wakas. Sa kabilang panig ng baryo, sa loob ng madilim na silid ng matandang albularyo, nagaganap ang isang kakaibang ritual. Ang silid ay puno ng usok mula sa mga sinusunog na halamang hindi pamilyar sa karaniwang tao. Sa gitna nito ay isang mangkok na may laman na itim na likido
at sa paligid ay mga simbolong iginuhit sa lupa. Nakatayo si Don Emilio, tahimik ngunit halatang sabik. "Sigurado ka ba sa gagawin mo?" tanong ng albularyo. "Oo," sagot ni Don Emilio. "Gusto ko ang perlas." "Hindi lamang perlas ang iyong kukunin," babala ng matanda. "Ito ay bahagi ng kapangyarihang hindi para sa tao." "Hindi ako natatakot," maring sagot niya. Ngumiti ang albularyo. "Hindi mo pa alam kung ano ang dapat mong katakutan." Sa gitna ng ritual, kumuha ang albularyo ng isang maliit na bagay, isang piraso ng sirang lambat na nakuha mula sa bangka ni Mateo. "Ito ang magsisilbing tulay," sabi niya. Ibinuhos niya ang likido sa ibabaw nito at agad itong umusok, tila may buhay. Sa pamamagitan nito, patuloy niya, maaari nating maramdaman ang kapangyarihan ng perlas at tawagin ito. Habang nagaganap iyon, biglang napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Parang may humihila. "Ano to?" sabi niya, hirap huminga. "Mateo!" agad na lumapit si Amaya. "Nararamdaman mo ba?" "Oo, parang may kumukuha sa akin." Napatingin si Amaya sa direksyon ng baryo at agad niyang naunawaan. Sinusubukan nilang gamitin ang iyong koneksyon sa perlas. "Ano ang gagawin ko?" tanong niya. "Pigilan mo," sagot ni Amaya. "Huwag mong hayaang kontrolin ka." Hinawakan ni Mateo ang perlas na nasa kanyang bulsa. Agad itong uminit. Pumikit siya at huminga ng malalim. "Hindi ito sa kanila," bulong niya. "Hindi ito para sa kasakiman." Habang sinasabi niya iyon, ang liwanag ng perlas ay muling sumiklab, mas malakas kaysa dati. Sa silid ng albularyo, biglang nagbago ang ritual. Ang itim na likido ay nagsimulang kumulo ng marahas at ang lambat ay tila nasusunog sa loob nito. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Don Emilio. "Lumalaban siya," sagot ng albularyo, napakunot ang noo. "Hindi ito karaniwan." "Hindi ba sapat ang ginawa mo?" "Hindi ito simpleng bagay," sigaw ng matanda. "Ang perlas ay may sariling kalooban. At ang lalaking iyon, hindi basta-basta matitinag." Biglang sumabog ang mangkok. Napaatras si Don Emilio. "Hindi pa ito tapos," sabi ng albularyo, humihingal. "Ngunit ngayon, alam na natin, ang perlas ay konektado sa kanya. Hindi natin ito makukuha hanggat hindi siya nasisira." Sa dalampasigan, unti-unting humupa ang sakit ni Mateo. Napabukas siya ng mata, pawis na pawis ngunit buhay. "Ano iyon?" mahina niyang tanong. "Tangkang kontrolin ka," sagot ni Amaya, "ngunit nalampasan mo." "Hindi ko alam kung paano." "Dahil pinili mo ang tamang dahilan," sabi niya. Ngunit hindi na mapayapa ang lahat. Ngayon, alam na ng kalaban ang kanilang kinakaharap. At si Don Emilio, na dati umaasa lamang sa panlilinlang, ay handa nang gumamit ng mas madilim na paraan. "Kung hindi ko makukuha ang perlas," bulong ni Don Emilio sa kanyang sarili, "sisiguraduhin kong mawawala sa kanya ito." Sa malalim na bahagi ng dagat, naramdaman din ng iba pang nilalang ang pagbabago. Ang tubig ay gumalaw ng kakaiba, at ang katahimikan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Amaya ay muling tumingin kay Mateo. "Hindi na ito laban lamang ng tao laban sa tao," sabi niya. "Ito ay magiging laban ng dalawang mundo." At sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo, ang simpleng mangingisda, ay unti-unting nagiging sentro ng isang digmaang hindi niya kailanman hiniling. Ngunit wala na siyang atrasan. Mula nang maganap ang madilim na ritual, hindi na muling naging payapa ang baryo.
Kahit ang mga hindi nakakaunawa sa tunay na nangyayari ay nakaramdam ng kakaibang bigat sa paligid. Parang may paparating na unos na hindi nakikita ngunit malinaw na nadarama. Si Mateo ay mas naging mapagmatsyag. Sa bawat pagpunta niya sa dagat, mas pinipili niyang manatili malapit sa pampang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may mga puwersang gumagalaw sa kailaliman, mga puwersang hindi niya palubos na uunawaan. Ngunit kahit sa kanyang pag-iingat, hindi niya maitatanggi na ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na lumalago. Isang umaga, habang siya ay naghahagis ng lambat, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang palad. Ang perlas na kanyang dala ay bahagyang kumikislap, tila nagbibigay ng senyales. Ibinaba niya ang kanyang lambat. At sa loob lamang ng ilang sandali, naramdaman niyang muli ang pamilyar na bigat, ngunit mas malakas, mas buo. Pag-angat niya nito, napuno ang kanyang lambat, higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi lamang iyon. Sa gitna ng mga isda, may mga kabibing kumikislap at mga perlas na tila kusang lumitaw mula sa kailaliman. Napatingin siya sa mga ito, nagtataka. Hindi na ito normal, bulong niya. Sa kanyang likuran, naramdaman niyang may presensyang pamilyar. Hindi na talaga, sabi ni Amaya. Amaya, sabi ni Mateo, hindi ko ito hiniling. Alam ko, tugon niya. Ngunit ang kapangyarihan ay lumalago kapag ito ay tinatanggap. Pero hindi ba ito magiging problema? Tanong niya. Tama ka, sagot ni Amaya. At iyon ang susunod mong pagsubok. Sa baryo, mabilis na kumalat ang balita. Hindi lang isda ang nahuhuli niya, may perlas na rin. Siguro'y pinagpala siya. O baka may mas malalim na dahilan. Habang ang iba ay humahanga, ang iba naman ay unti-unting naiinggit. At sa puso ng baryo, si Don Emilio ay lalo pang nag-alab ang pagnanais. Hindi lang pala perlas ang meron siya, sabi niya, nangingibabaw ang galit sa kanyang tinig. Kundi pinanggagalingan ng yaman. Muli niyang tinungo ang albularyo. Hindi sapat ang ginawa natin, sabi niya. Hindi pa, sagot ng matanda. Ngunit ngayon, malinaw na ang lakas ng perlas ay lumalago dahil sa kanya. Kung ganoon, ano ang kailangan nating gawin? Tumahimik ang albularyo sandali bago tumingin ng diretso sa kanya. Kailangan mong sirain ang kanyang kalooban. Paano? Tanong ni Don Emilio. Ang lakas niya ay nagmumula sa kanyang kabutihan, paliwanag ng matanda. Kung mababasag mo iyon, kung mapipilitan siyang kumilos laban sa kanyang prinsipyo, hihina ang koneksyon niya sa perlas. Napangiti si Don Emilio. Ibig mong sabihin, hindi ko kailangang kunin agad ang perlas? Hindi, sagot ng albularyo. Kailangan mo lang sirain ang taong humahawak nito. Sa dalampasigan, si Mateo ay nakaupo, hawak ang ilang perlas na kanyang nakuha. Hindi siya masaya. Sa halip, tila mas lalo siyang nag-aalala. Kung patuloy itong mangyayari, sabi niya kay Amaya, lalo lang akong mapapansin. At lalong magiging target, dugtong ni Amaya. Tumango si Mateo. Hindi ko gustong magbago ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, sabi ni Amaya. Ngunit kontrolado mo kung paano ka kikilos. Sa sandaling iyon, may isang batang lalaki ang lumapit kay Mateo. Kuya Mateo, mahina nitong sabi, may sakit po si nanay ko. Wala po kaming pambili ng gamot. Napatingin si Mateo sa bata. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang ilan sa kanyang mga perlas.
Ibenta mo ito, sabi niya, at ipagamot mo ang nanay mo. Napaluha ang bata. Salamat po. Tahimik na pinanood ni Amaya ang eksena. Iyan ang iyong lakas, sabi niya. Hindi ko kayang tumanggi, sagot ni Mateo. At iyon din ang maaaring gamitin laban sa'yo. Sa di kalayuan, may isang taong nakasaksi sa pangyayaring iyon. Isa sa mga tauhan ni Don Emilio. Agad itong tumakbo pabalik. Don Emilio, sigaw nito. Alam na namin kung paano siya pababagsakin. Napangiti si Don Emilio. Sabihin mo. Ginagamit niya ang kanyang yaman para tumulong. Kung gagamitin natin iyon laban sa kanya, hindi na nito kinailangang tapusin ang pangungusap. Naintindihan na ni Don Emilio. Kung ganoon, sabi niya, gagawin nating kahinaan ang kanyang kabutihan. Kinagabihan, habang ang baryo ay tahimik, may mga lihim na plano ng binubuo. Mga planong hindi lamang maglalagay kay Mateo sa panganib, kundi susubok sa kanyang paninindigan. Sa kanyang kubo, si Mateo ay nakatanaw sa dagat. Kung ito ang kapalaran ko, sabi niya, handa akong harapin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang susunod na darating ay hindi na basta pagsubok lamang. Ito ay magiging laban, hindi lamang ng lakas, kundi ng kanyang pananampalataya sa kung ano ang tama. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang ihip ng kapalaran sa baryo, hindi dahil sa biyaya, kundi dahil sa planong lihim na unti-unting isinasakatuparan. Isang umaga, habang si Mateo ay naghahanda upang pumalaot, may ilang tao ang lumapit sa kanyang kubo. Mateo, tulungan mo kami, sabi ng isang babae. Nasunugan kami kagabi, wala kaming natira. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Sandali, sabi niya. Pumasok siya sa kubo at kumuha ng ilang perlas. Inabot niya ang mga ito sa babae. Ibenta ninyo ito at magsimula muli, sabi niya. Labis ang pasasalamat ng babae at siya ay umalis na may pag-asa. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, may sumunod na grupo. Mateo, may sakit ang anak ko, sabi ng isang lalaki. Kailangan namin ng tulong. Muli, nagbigay si Mateo. At sinundan pa ito ng isa at isa pa. Hanggang sa tila wala ng katapusan ang mga taong lumalapit sa kanya. Sa una, hindi ito pinansin ni Mateo. Kung kaya kong tumulong, bakit hindi? Sabi niya kay Amaya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang hindi na ito pangkaraniwan. Hindi ba parang sunod-sunod? Tanong niya. Tahimik si Amaya, nakamasid sa mga tao. Hindi lahat ng lumalapit ay totoo ang dahilan, sabi niya sa wakas. Napatingin si Mateo sa kanya. Ibig mong sabihin? May mga taong ginagabayan o inuudyukan, sagot niya. At alam ko kung sino. Sa kabilang panig ng baryo, si Don Emilio ay tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan ang mga taong kanyang pinadala. Magaling, bulong niya. Hayaan mong siya mismo ang maubos. Sa kanyang tabi, ang albularyo ay nakangiti. Kapag naubos ang kanyang yaman, susunod ang kanyang lakas, sabi nito. At kapag nanghina ang kanyang kalooban, dun natin siya kukunin. Hindi naglaon, dumating ang araw na kinatatakutan ni Mateo. Sa kanyang maliit na kahon, iilan na lamang ang natitirang perlas. Tahimik siyang nakaupo, hawak ang mga ito. Hindi sapat, bulong niya. Sa labas may kumatok muli. Mateo, tulungan mo kami. Napapikit siya. Hindi ko na alam kung sino ang totoo at kung sino ang hindi, sabi niya kay Amaya. Lumapit si Amaya. Ito ang pagsubok na sinabi ko, sabi niya.
Hindi lahat ng humihingi ay dapat bigyan, lalo na kung ang layunin nila ay sirain ka. Pero paano kung may tunay na nangangailangan? Sagot ni Mateo. Paano kung tumanggi ako sa isang taong dapat kong tulungan? Iyan ang hirap ng iyong landas, tugon ni Amaya. Hindi lahat ay malinaw, kailangan mong matutong pumili. Sa labas, patuloy ang mga sigaw. Mateo, wala na kaming makain. Mateo, maawa ka. Ang kanyang puso ay tila hinahatak sa bawat panawagan. Hindi niya kayang baliwalain. Ngunit alam niyang kung ipagpapatuloy niya ito, mauubos siya. Hindi lamang ang kanyang mga perlas, kundi pati ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas. Humarap siya sa mga tao. Makinig kayo, sabi niya, kalmado ngunit matatag. Tutulong ako, ngunit hindi sa paraang inaasahan ninyo. Nagkatinginan ng mga tao. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng isa. Hindi ko kayang ibigay ang lahat, paliwanag ni Mateo. Ngunit maaari ko kayong tulungan na matuto, maghanap ng sariling paraan. May ilan ang hindi natuwa. Hindi iyon ang kailangan namin, sigaw ng isa. Madamot ka na ngayon, dagdag ng isa pa. Sa likod ng mga tao, nakamasid ang tauhan ni Don Emilio. Ngumiti ito. Gumagana na. Sa harap ng mga paratang, tahimik si Mateo. Masakit ang mga salitang kanyang naririnig, lalo na mula sa mga taong dati niyang tinulungan. Ngunit hindi siya umatras. Kung magagalit kayo sa akin dahil hindi ko maibigay ang lahat, sabi niya, tatanggapin ko iyon. Ngunit hindi ko hahayaan na maging dahilan ng pagkasira ang kabutihan. Unti-unting nag-alisan ang mga tao. Ang iba ay galit, ang iba ay tahimik, at ang ilan ay naguguluhan. Naiwan si Mateo, nakatayo sa gitna ng dalampasigan. Lumapit si Amaya. Masakit, hindi ba? Tanong niya. Tumango si Mateo. Mas masakit pa kaysa sa gutom, sagot niya. Dahil hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Tama iyon, sabi ni Amaya. Dahil pinili mo ang balanse, hindi ang labis at hindi ang kakulangan. Ngunit sa di kalayuan, si Don Emilio ay hindi nasiyahan. Hindi pa siya bumabagsak, sabi niya. May halong inis. Hindi pa, sagot ng albularyo. Ngunit malapit na. Sa gabing iyon, habang si Mateo ay muling nag-iisa sa kanyang kubo, hawak ang natitirang iilang perlas, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay katahimikan bago ang mas malakas na unos. At kung ito pa lang ang simula, bulong niya, ano pa ang susunod? Sa kailaliman ng dagat, si Amaya ay muling lumubog. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dahil alam niya, ang susunod na hakbang ng kanilang kalaban ay hindi na basta panlilin lang. Ito ay magiging direktang pag-atake. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Ang kalangitan ay natakpan ng makakapal na ulap, at ang buwan ay halos hindi makita. Ang hangin ay malamig at ang dagat ay hindi mapakali. Ang mga alon ay mas malalakas, tila may hinahanap o inaantay. Sa loob ng kanyang kubo, si Mateo ay hindi na natutulog. Nararamdaman niya ito. Darating na sila, bulong niya. Sa kanyang tabi, muling nagpakita si Amaya. Ang kanyang anyo ay mas malinaw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Oo, sabi niya, hindi na sila magtatago. Sa kabilang dako ng baryo, si Don Emilio ay nakatayo sa gitna ng madilim na lupain kasama ang albularyo. Sa kanilang paligid ay may mga simbolong iginuhit sa lupa at ang hangin ay tila umiikot sa kanilang paligid. Ngayong gabi, sabi ng albularyo,
bubuksan natin ang daan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Don Emilio. Hindi natin kukunin ang perla sa simpleng paraan, sagot ng matanda. Tatawagin natin ang puwersang magpipilit sa kanya na gamitin ito. Napangiti si Don Emilio. At kapag ginamit niya ito, mas lalo siyang magiging konektado dito, paliwanag ng albularyo, at doon natin siya mahuhuli. Sa sandaling iyon, nagsimula ang ritual. Ang hangin ay biglang lumakas at ang mga ulap ay tila umikot sa isang punto. Mula sa lupa, may umangat na itim na usok, hindi karaniwan, hindi natural. Sa kubo ni Mateo, biglang kumislap ang perlas. Napahawak siya rito. Hindi ito normal, sabi niya. Hindi na ito simpleng babala, sagot ni Amaya. Ito na ang pag-atake. Sa labas, biglang nag-iba ang anyo ng dagat. Mula sa malayo, may lumitaw na mga alon na mas malalaki kaysa sa karaniwan. Parang hinahampas ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga bangka sa dalampasigan ay nagsimulang umuga. May mga tao sa baryo na nagising. Ano to? Sigaw ng isa. May bagyo ba? Tanong ng iba. Ngunit hindi ito bagyo. Mateo, sabi ni Amaya, kailangan mong pumunta sa dagat. Bakit? Doon nanggagaling ang puwersa. Hindi na nag-atubili si Mateo. Agad siyang sumakay sa kanyang bangka, dala ang perlas. Sa kabila ng lakas ng alon, nagpatuloy siya. Habang siya ay papalayo sa pampang, mas lumalakas ang dagat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may nakita siya. Isang anyo, isang nilalang na gawa sa tubig at anino, umiikot sa isang bahagi ng karagatan. Ano yon? Tanong niya. Isang nilikhang puwersa, sagot ni Amaya. Tinawag nila ito. Ang nilalang ay tila may sariling buhay. Ang mga alon ay sumusunod sa galaw nito, at ang tubig ay nagiging marahas. Kung magpapatuloy ito, hindi lamang ang baryo ang masisira, pati ang mga tao rito ay malalagay sa panganib. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Mateo. Pigilan mo ito, sagot ni Amaya. Ngunit hindi sa galit, kundi sa layunin. Hinawakan ni Mateo ang perlas. Muli itong nagliwanag, ngunit sa pagkakataong ito, mas kontrolado. Pumikit siya. Hindi para sa akin, bulong niya, kundi para sa kanila. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay kumalat sa paligid niya. Ang bangka ay tila naging matatag at ang dagat sa kanyang paligid ay bahagyang kumalma. Ang nilalang ay humarap sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang lakas. Mula sa perlas, isang liwanag ang sumiklab. Hindi marahas, kundi malinaw at matatag. Ito ay tumama sa nilalang. Sa una, tila walang epekto. Ngunit unti-unti, ang anino ay nagsimulang humina. Sa malayo, naramdaman ng albularyo ang pagbabago. Hindi maaari. Bulong niya. Nalalabanan niya. Paano? Sigaw ni Don Emilio. Dahil hindi siya gumagamit ng galit, sagot ng matanda, kundi ng layunin. Sa dagat, patuloy ang laban. Si Mateo ay nahihirapan, ramdam niya ang lakas na kanyang ginagamit. Ngunit hindi siya umatras. Hindi ko kayo hahayaan, sabi niya. Sa huli, ang liwanag ay tuluyang bumalot sa nilalang. At sa isang iglap, ito ay naglaho, tila hindi kailanman umiral. Biglang tumahimik ang dagat. Ang mga alon ay bumalik sa normal. Ang hangin ay humina. Sa bangka, si Mateo ay napaluhod, hinihingal. Tapos na ba?
Tanong niya. Lumapit si Amaya. Sa ngayon, sabi niya. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa baryo, unti-unting bumalik ang katahimikan. Ngunit ang mga tao ay naguguluhan. Hindi nila alam ang tunay na nangyari. Sa madilim na lugar, si Don Emilio ay galit na galit. Hindi ito maaaring matapos ng ganito, sigaw niya. Ngunit ang albularyo ay tahimik. Ngayon mo palang nauunawaan, sabi nito. Hindi mo kalaban ang isang simpleng mangingisda. Sa dagat, si Mateo ay tahimik na nakaupo. Pagod, ngunit buo ang loob. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng tunay na laban. Sumikat ang araw na tila walang bakas ng kaguluhang naganap noong nakaraang gabi. Ang dagat ay muling naging payapa at ang baryo ay unti-unting bumalik sa dati nitong ritmo. Ngunit para kay Mateo, wala nang babalik sa dati. Ang kanyang katawan ay mabigat pa rin, tila may iniwang bakas ang lakas na kanyang ginamit. Sa bawat galaw, nararamdaman niya ang pagod na hindi lamang pisikal, kundi pati sa kanyang kalooban. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik siyang nakaupo. Hawak ang mahiwagang perlas. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam nito. Hindi na ito gaanong maliwanag tulad ng dati. Amaya, mahina niyang tawag. Unti-unting lumitaw ang sirena, ngunit sa pagkakataong ito, halata rin ang panghihina sa kanyang anyo. Ginamit mo ang kapangyarihan, sabi niya, at may kapalit iyon. Napatingin si Mateo sa perlas. Humihina ito, sabi niya. Hindi lamang ito, tugon ni Amaya. Pati ikaw. Ganito ba palagi? Tanong ni Mateo. Sa tuwing gagamitin ko ito, may kapalit? Tumango si Amaya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi libre. Paliwanag niya. Ito ay hinihiram lamang at kailangang bayaran. Napabuntong hininga si Mateo. Kung ganoon, hanggang kailan ko ito kayang gamitin? Hindi agad sumagot si Amaya. Sa halip, tumingin siya sa dagat. Tila may iniisip na mabigat. Hanggang sa kaya mo pa, sagot niya sa wakas. Ngunit kung lalampas ka sa iyong hangganan, maaaring mawala sa iyo ang lahat. Tahimik ang kubo. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pagninilay. Kung may kapalit ang bawat paggamit, sabi ni Mateo, kailangan kong maging mas maingat. Iyan ang tunay na pagsubok, sagot ni Amaya. Hindi kung gaano kalakas ang iyong kapangyarihan, kundi kung kailan mo ito gagamitin. Sa baryo, nagsimula ring kumalat ang mga kwento. May nakita raw na kakaibang liwanag sa dagat kagabi. Parang may labanan. Si Mateo kaya iyon? Ang mga bulong ay unti-unting naging haka-haka at ang haka-haka ay unti-unting naging paniniwala. Hindi na lamang siya isang mangingisda sa paningin ng iba. May ilan na humahanga. May ilan na natatakot. At may ilan na mas lalo pang nagiging sakim. Sa malaking bahay ni Don Emilio, ang galit ay hindi pa rin humuhupa. Hindi siya basta-basta matatalo, sabi niya, nakatitig sa kawalan. Sa kanyang tabi, ang albularyo ay tahimik na nagmamasid. Hindi nga, sagot nito. Ngunit ngayon, alam na natin ang kanyang limitasyon. Napatingin si Don Emilio. Ano ang ibig mong sabihin? Ginamit niya ang kapangyarihan, paliwanag ng matanda. At ngayon, humihina siya. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. Mula sa galit, naging ngiti. Kung ganoon, sabi niya, hintayin nating maubos siya. Sa dalampasigan, si Mateo ay naglalakad mag-isa.
Ang araw ay maliwanag, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Kung may kapalit ang lahat, bulong niya, paano ko mapoprotektahan ang mga tao nang hindi ko sinisira ang sarili ko? Biglang may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, mahina, nanginginig. Mateo, sabi nito, tulungan mo ako. Nawawala ang aking apo sa dagat. Napahinto si Mateo. Ano po ang nangyari? Tanong niya. Naglaro siya sa pampang kagabi at hindi na nakauwi. Sa sandaling iyon bumigat ang kanyang dibdib. Isang bata, isang inosenteng buhay. Sa kanyang likuran, naramdaman niyang lumapit si Amaya. Mateo, sabi niya, mag-isip ka muna. Paano ako hindi kikilos? Sagot niya. Isang bata ang nawawala. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa dagat, paliwanag ni Amaya, at kakagamit mo pa lamang ng kapangyarihan. Tahimik si Mateo. Sa isang banda, ang kanyang katawan ay pagod. Sa kabilang banda, ang kanyang puso ay hindi kayang tumanggi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang perlas. Mahina itong kumislap. Tila hindi pa lubos na nakabawi. Kung hindi ako kikilos, bulong niya, baka huli na ang lahat. Napapikit siya. At sa sandaling iyon, ginawa niya ang kanyang desisyon. Isa pa, sabi niya, para sa bata. Napabuntong hininga si Amaya. Iyan ang kinatatakutan ko, sabi niya. Habang si Mateo ay naghahanda muling pumalaot, sa malayo may mga matang nakamasid. Si Don Emilio. Ngayon, bulong niya, dito natin siya matatapos. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi lamang para sa baryo. Ito ay laban-laban sa kanyang sariling hangganan. At sa bawat hakbang na kanyang gagawin, mas lalapit siya sa tunay na kapalit ng biyaya. Wakas,